Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ng ngayong araw, April 29, 2025. Yung minomonitor nga po nating low pressure area na nandito nga po yan sa east of Davao ay ayon po sa ating advanced weather forecast. Sa ngayon nga po, as of now, bumaba po yung chance niyan na maging isang bagyo, pero hindi po natin i-rule out yung posibilidad na magbago pa rin po yan dahil nga yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan at malaki po ang posibilidad na magbago po yan. Sa ngayon nga po, yung extension ng kaulapan nitong low pressure area at nung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone, nakakaapekto nga po yan sa parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Palawan. At yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, apektado po niyan ang Metro Manila at ilang bahagi ng Bicol Region at ng Eastern Visayas. Dito nga po sa inlabas ng European Center ng Advanced Weather Forecast, bukas nga po April 30, expected natin yung low pressure area, medyo didikit ng bahagya yan at makakaranas pa rin po ng mga posibleng pag-ulan ang parte po ng Mindanao, ilang bahagi ng Visayas at ng Palawan. Pagdating naman po ng May 1, yung low pressure area, ito pa rin po yan, makikita natin sa ating satellite image na yung pinakasentro po niyan ay nandito pa rin sa east of Davao at as low pressure area pa rin po yan. Pagdating naman po ng May 2, aangat po yan ng bahagya dito nga po sa may parte ng Caraga at yung pinakasentro po ng low pressure area na yan ay nasa karagatan nga po at posibleng magdulot po ng pagulan yan sa eastern section pa rin po ng Mindanao. At kung mapapansin nga po natin dito, yung sirkulasyon medyo bumibilis, dito po yung sinasabi natin na hindi natin inaalis yung posibilidad na may chance siya mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. Pero yung ngayon nga po dito sa ating advanced weather forecast ay bumaba ito, nasa 30% chance yung kanyang possibility. Pagdating naman po ng May 3, yung low pressure area, dadaan po yan dito sa may parte ng Surigao at dediretso po yan dito sa may parte naman po ng Bohol, yung pinakasentro niyan. Pagdating po ng May 4, posible nga po dito makikita naman natin yung nasisirang sirkulasyon ng low pressure area at bababa po yan dito sa may parte ng Sulusi. Pagdating naman po ng May 5, wala na po dito yung low pressure area, posibleng nalusaw na nga po at kung makikita nga po natin, meron na nga pong pagbugso dito ng posibleng habagat o yung tinatawag nating southwest monsoon. Pagdating naman po ng May 6, asahan natin mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa parte ng Palawan, ilang bahagi ng Mindoro provinces, ng Visayas at ng Bicol Region. Pagdating naman po ng May 7, may mga possible low pressure area din tayo nakikita pero mababa ang tsansa na maging bagyo. Pagdating naman po ng May 8, asahan natin mataas pa rin ang posibilidad ng pag-ulan dito nga po sa parte ng Palawan dahil nga po sa posibleng habagat na bubugso na nga po muli. Pagdating naman po ng May 9, asahan nga po natin may mga possible low pressure area outside PAR at wala naman tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan sa ating bansa maliban lamang po sa parte ng Palawan na posibleng maapektuhan nito. Pagdating naman po ng May 10, dito asahan nga po natin magkakaroon pa rin po ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko at itong posibleng habagat. Pero wala tayong nakikitang posibleng malalakas na pag-ulan sa ngayon. Pagdating po ng May 11 hanggang May 12, so asahan nga natin may mga mahihina at katamtamang pag-ulan tayong mararanasan lalo po dito sa parte ng Mindanao. Inulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Possible po yan yung pinakaunang inilalabas lagi ng advanced weather forecast, yung kanyang advanced prediction, mas madalas yun po yung talagang nasa almost a 75% chance na talagang nagaganap. Pero sa ngayon nakikita naman natin
na bumaba talaga yung kanyang potential na maging isang bagyo. Pero ito po yan, tabayanan natin kasi nga po bawat oras nga po nagbabago nga po yung klima at nagbabago rin po yung mga prediction na inilalabas ng European Center. Ito po si Chairman TV nagsasabing mag-iingat po tayo palagi sa anumang sakuna na darating sa ating bansa. God bless po sa ating lahat.